everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Mama Mia po ang inyong lingkod, ang inyong babaeng tagapaghatid ng mga kwentong inyong kinagigiliwang pakinggan sa araw-araw. Charot, nag-assume naman ako masyado. Hi, kumusta sa inyong lahat? Hello sa ating mga dati pang subscriber na laging nakikinig sa atin, laging nag-aabang kung meron na tayong bagong upload. Yes, may upload tayo today. Hello po, welcome back to our channel. And syempre sa mga bago nating subscribers, hello naman. Salamat at nagbalik ka. At yung mga ngayon pa lang nakapanood ng ating mga kwento, sana'y magustuhan nyo pong tumambay dito. Maraming kwento na po tayong nai-upload. 400 plus na kwento na po na pwede nyong mukbangin. Kung sakali mang kayo ay feeling under the weather, wala kayong magawa o di kaya gusto nyong may kasama habang may ginagawa kayong mga trabaho, pwede nyo po akong gawing background kasi pwede nyo namang huwag tignan tong mukhang to. Pwede nyo namang pakinggan lang ang boses ko. Charot. Hi nga pala sa aking college best friend na si JP. Hi JP, kumusta ka na? Yes, makakapaniwala ka ba na ako to? O, nagtatagalog eh. Hello po sa ating mga commentators talaga, commenters nga pala. Hi po, maraming salamat sa inyong pagkikinig na lagi kayong nandyan. Hello sa inyo naman. Hi kay Isabella Rose na dati pa nating tagapakinig pero ngayon lang nagko-comment all the way from Hong Kong. Maraming salamat. Kimberly, thank you so much sa'yo. Sumingit Mauro, maraming salamat sa pagkikinig. Grace Cast, thank you so much. Sabi niya, ang ganda ng kwento, nakakainggit. Sila talagang para sa isa't isa. Oo, may mga kwento talaga nga nagtatapos sa happy ending. Meron namang mga kwento na hindi para sa isa't isa, pina-experience lang, 'di ba? Na makapiling yung isa't isa, ganon. Charot. Hi naman kay Alda Amascual, John Bernard Galoy, maraming salamat. Marlina Polidario, thank you so much sa iyo all the way from New York City. Hi sa inyo po. Muning, kumusta ka Muning? Hello sa iyo. Hi naman kay Rusty Nones. Ayun, Rusty Nones, maraming salamat. Hello din kay Chazi Chai, Shumi9688. Ito talaga mga suki eh. Laging nagko-comment, yung iba pa nga hindi nababasa, di ba? Remedios Barakil, maraming salamat. Josephine Mapala, Julian Ramilo, maraming thank you sa iyo. Shintaro, hello kay G. Mercadejas, Mary Ann Max, Merly Labong, maraming salamat. Hello din kay Adela Laigo, maraming thank you sa iyo. Edward Ray Odero, maraming thank you. Leonie Hisu, from hello daw sa Pavia family from Iloilo City. Maraming salamat, Dina Aliparo. And syempre kay Jackie Lupinia Flor from Barutak, Nueva Iloilo. Dami nating tagapakinig sa Iloilo ha. Remedios Barakil, Uznam Zinon, maraming salamat. Merlinda Aguilar. At sa lahat po ng mga nagko-comment na hindi natin nababasa, nako-comment lang po kayo ng comment. Baka sa susunod, comment nyo na naman ang ating babasahin. Huwag na nating patagalin dahil marami po ang excited. Assuming talaga itong si Mama Mia. Ang excited sa ating mga kwento. Kaya eto na, simulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Naniniwala ka ba sa kasabihang love will conquer all? Love will keep us alive. Kahit anong mga pagsubok ay inyong kakayanin, basta't nagmamahalan at nagtutulungan. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia. Naway nasa mabuting kalagayan at kalusugan ka sa araw-araw para maipagpatuloy mo ang paggawa at pag-record ng mga videos na aming libangan sa araw-araw. Gustong-gusto ko po kasing napapakinggan ang inyong programa. Iba't ibang kwento mula sa iba't ibang tao. Iba't ibang pananaw. Marami po akong natututunan. Mama Mia, gusto ko lamang pong humingi ng paumanhin kung hindi po tama
ang pagkakasulat ko nitong kwentong isisend ko sa inyo. Maraming salamat nga pala sa time na inyong ibinigay para basahin, i-edit at saka i-ere itong aking kwento. I hope na meron pong matutunang leksyon o inspirasyon man lang ang ibang tagapakinig ninyo nitong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. God bless po muna sa inyong lahat. By the way, Mama Mia, isa po ako sa mga avid silent listener niyo po dito sa inyong channel. Hindi lang po ako masyadong nakakapag-comment dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo nahihiya po ako. Nahihiya po akong mag-comment dahil baka naman kulang sa wisdom itong i-comment ko. Meron kasing maraming tagapag-comment ninyo, Mama Mia, na ang gagaling mag-advise, na sa tingin ko ay marami na ring mga pinagdaanan sa buhay at hinubog na rin ng panahon ang kanilang pag-iisip kung bakit ganun na lang sila makapagbigay ng opinyon at kanilang pananaw sa bawat storyang inyong iniere. Mama Mia, ito po ay isang storya na makakapagbigay ng pag-asa lalo na sa mga taong may pinagdadaanang katulad ko. Pasensya na po pala kayo, Mama Mia, kung hindi niyo po masyadong maintindihan itong kwento ko. Gusto ko lang talagang mag-share ng aking mga karanasan, lalong-lalo na dun sa mga young girls o mga young women natin. Mama Mia, I initially thought na ang 2018 po was going to be the best year of my life. Sa dinami-daming taon na lumipas, lalong-lalo na sa pagtatrabaho at pagkakayod ko sa pagko-call center o sa pagpunta sa mga BPO company, Mama Mia, finally, lahat ng pagod ko, lahat ng effort ko, Mama Mia, ay nag-paid off naman. Dahil lahat yon ay nabigyan ng justification nung ma-promote ako last February of 2018. Masayang-masaya ako, Mama Mia. And pati na rin ang mga kamag-anak ko, lalong-lalo na ang mga magulang ko. Pati na nga boyfriend ko ay proud na proud sa akin. Proud din naman ako sa achievement kong yon. Sa isang katulad ko na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo, Mama Mia, hindi ko na iniisip na magkakaroon pa ako ng magandang posisyon sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Ang iniisip ko na lamang noon ay gawin ko ang best ko. Ipakita ko ang kaya ko. Para naman nang sa ganon ay hindi ako masisante sa trabaho. At para nang sa ganon ay hindi magsisi ang mga taong nagtiwala sa akin para bigyan ako ng trabaho. Para maisip nila na karapat dapat talaga ako sa trabahong kanilang ibinigay. Oo, may parte sa akin na talagang nagwi-wish at nagdi-dream noon na sana nga ay ma-promote ako. Pero hindi naman ako ganun umaasa o nag-a-assume. Naisip ko kasi, Mama Mia, sa dinami-dami ng mga nakapag-graduate dun sa pinagtatrabahuan ko, imposible naman na sa akin mabigay ang isang malaking posisyon na tulad nun. Kaya naman laking gulat at laking tuwa ko talaga nung malaman kong ako pala ang ipopromote ng mga boss namin. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay may tiwala naman ako sa sarili ko. Alam kong magaling ako. Kaya nga lang naisip ko noon baka gagawin nilang basihan sa pagpopromote ang educational background ng isang empleyado. Buti na lang at mas binigyan nilang halaga ang sipag ko sa trabaho at syempre ang galing na naipamalas ko na sa araw-araw. Extreme happiness kung tutuusin ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, lalo ko pang pinag-igihan ang pagtatrabaho ko. I was so eager na i-share ang lahat ng nalalaman ko at ang lahat ng galing ko sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko, lalong-lalo na sa mga taong nagtiwala sa akin. Kaya naman pinag-igihan ko talaga. Nagtitraining ako kahit hindi alam ng iba. Nag-aaral ako through online, Mama Mia, sa YouTube,
sa kung ano-anong mga online courses na alam kong mas ikakagaling pa sa pagtatrabaho ko sa BPO company na yon. One thing that I can be proud of myself, Mama Mia, ay never talaga akong nag-absent nor na late sa trabaho. Oo, merong mga pagkakataon na nagbabakasyon ako, pero 3 buwan bago ang araw na yon ay pinagpaalam ko na yon at na-file ko na. Kahit nga may mga biglaan akong sakit, Mama Mia, ay hindi talaga ako uma-absent. Work lang ako ng work. Yun kasi talaga ang gusto kong patunayan sa kanila, na mahal ko ang trabaho ko. Naniniwala kasi ako na kapag minahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin ito pabalik. At syempre, Mama Mia, para sa mga mahihirap na katulad ko, payslip is life. Yun ang totoo. Minsan pa nga kahit walang bayad yung mga OT namin, lalo na kapag mga meetings, ay okay lang para sa akin. Minsan nga kapag meron pa akong hindi natatapos na pwede namang tapusin kinabukasan, ay tinatapos ko na kahit huli akong makakalabas ng opisina. Kahit pa nga walang bayad yun, at ang oras na ginugol ko doon ay ayos lang. Basta ma-deliver ko lang ang aking mga deliverables. Basta maibigay ko lang lahat ng ini-expect sa akin ng mga boss ko at nung kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay push lang ng push ang atin nyo. Mama Mia, nakontento ako sa kung anong meron ako. Oo, may mga pangarap pa rin naman ako. Pero kasabay ng pagbibigay ko ng tuon sa pangarap na yon ay ang laging pagpapaalala ko sa sarili ko na dapat makontento ako sa kung anong meron ako, sa kung anong binibigay sa akin ng Diyos ngayon. Makapag-provide lang ako ng needs ng family ko buwan-buwan, makabili lang ako ng lahat ng mga gusto ko, syempre mga cravings at kung ano-ano pa, ay ayos na sa akin. Mahalaga sa akin noon, Mama Mia, ay makapagbigay ako sa pamilya ko at maibili ko rin ang sarili ko paminsan-minsan ng mga bagay na ninanais ko. Naniniwala din kasi ako noon, Mama Mia, na dapat i-reward natin ang ating mga sarili dahil nagtatrabaho tayo, dahil nagsisikap tayo. Kasi kapag nakikita natin ang mga bunga ng ating mga pinagsikapan at pinaghirapan, may isip at makikita talaga natin na magandang magtrabaho, magandang kumayod, at syempre, magandang pag-igihan at mahalin ang trabaho mo. Nagsusulat din ako ng mga articles, vlogs at saka mga posts. Mama Mia, kung ano-anong gusto ko. Ang dami-dami kong gustong gawin sa buhay ko. Lahat ng yun ay binibigyan ko ng pansin. Lahat ng yun ay pinagtutuunan ko ng oras at panahon. Lalo na dun sa mga bagay-bagay na sa tingin ko ay kailangan kong i-share sa iba. O pala share ako sa pamamagitan ng pagsusulat ko. Matagal na po akong merong blog, Mama Mia. Pero hindi ko po ipinangalan yon sa akin. Ang pangalan ko po doon ay parang code name ko lamang. Meron din akong mga alagang aso at pusa na siyang ginagawa kong happy pill. Kung yung iba, Mama Mia, ay gustong-gusto ang mga pusa at yung iba naman ay gustong-gusto ang mga aso, ako naman ay pareho kong gusto ang mga aso at pusa. Meron din akong boyfriend na taga-suporta sa akin sa lahat ng mga gusto kong gawin, sa lahat ng mga aspirations ko at sa lahat ng mga endeavors ko sa buhay. Mama Mia, meron din akong malaking paniniwala sa Diyos dahil alam ko, lahat ng meron ako ay hindi naman talaga galing sa pagsisikap ko alone. Lahat ng meron ako ay grasya mula sa Kanya. Kaya malaki talaga ang tiwala ko sa Kanya. Oo nga pala, Mama Mia, ang dami-dami ko ng daldal ni hindi ko pa naipakilala sa iyo ang sarili ko. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Hana. Mama Mia, masaya at kontento ang buhay ko until a tragedy hit my life. Mama Mia, isa pong napakalaking trahedya. Trahedya tungkol sa aking kalusugan. Last June of 2018, Mama Mia, ay bigla na lang akong nag-bleeding sa mismong workplace ko. Oo, Mama Mia.
Oo naman, dati ay dinudugo naman ako kasi meron naman talaga akong buwan ng dalaw. Medyo malakas din naman ang buwan ng dalaw ko paminsan-minsan, pero iba po yun. As in like bleeding talaga. Parang yung gripo na may umaagos na tubig. Ganun po. And syempre nakaramdam din ako ng grabing sakit sa likod ko during that time. Mama Mia, na isugod na ako April pa lang of that year dun sa ospital. Kasi nga, Mama Mia, meron akong dinaramdam at bigla na lang akong nahilo. Pero pagdating ko doon ay sinabi naman ng mga doktor sa akin na baka over fatigue lang. Hindi ko naman masyadong iniisip yon kasi nga workaholic naman talaga akong tao. At kapag day off ko pa ay hindi pa ako masyadong nagre-rest o nagpapahinga dahil gumagawa pa ako ng mga gusto kong gawin sa buhay ko. Nagsusulat, nagluluto at kung ano-ano pa. Mama Mia, nung May ay nagpakonsulta na rin ako sa isang ortho doctor. Nagreseta na rin siya ng napakamamahal na mga pain reliever sa akin at mga muscle relaxants. Kasi nga ang sabi nila ay meron daw akong mga muscle spasm kasi lagi lang daw akong nakaupo most of the time. Hanggang sa yun na nga, Mama Mia, June nga nung taon na yun, nung bigla akong nag-bleeding. Pumunta ako sa company clinic namin. Binigyan ako ng nurse ng 1 hanggang 2 oras na pagre-rest, baka lang daw na overfatigue ulit ako. Mama Mia, nung binigyan nga niya ako ng 1 hanggang 2 oras na rest, ay naisip ko na sayang naman yun. Sayang naman dahil alam kong ikakaltas yun sa sweldo ko. Inisip ko na lang nung mga panahon na yon na babawiin ko na lang mamaya. Matagal na lang akong mag-out para matapos ko na rin ang lahat ng gagawin ko. Para bukas, iba naman. After 1 hour, Mama Mia, of resting, ay hindi pa rin talaga naalis ang sakit sa likod ko. Napaka-persistent noon at mas lalo pa talaga itong grumabe. Kaya naman doon nag-decide ng nurse na i-rush na ako sa ER ng pinakamalapit na private hospital sa amin. Pumayag na rin akong pumunta kami ng hospital, Mama Mia, dahil hindi ko na talaga kinakaya ang sakit na nararamdaman ko noon. Hanggang sa kung ano-ano ng mga test ang ginawa sa akin. Dahil nung in-x-ray ako ay wala namang nakita. Hanggang sa lahat ng mga lab test ko, Mama Mia, pati na rin MRI ay lumabas na. At doon nalaman ng doctor na meron po akong endometrial cancer. Mama Mia, inaiipo ako. In-speculum at ang dami-daming test na pinerform sa akin. A week before my bleeding sa office, Mama Mia, ay lumapit pa ako noon sa OB-GYN ko. I was supposed to return sa kanya pagkatapos ng 1 linggo, together with the ultrasound result. Kaya lang, Mama Mia, yun nga, inuna na akong dinugo bago pa ako makabalik dun sa OB-GYN ko. At naka-indicate pala sa result na yun na yung lining ko ay namamaga, ang aking endometrium. The ER doctor, Mama Mia, ay agad-agad na nag-advise sa akin na kailangan kong mag-undergo ng isang major operation. Mama Mia, ayoko pang mamatay nung mga panahon na yon. Ayoko pang mawala. Ayoko pang tapusin ang buhay ko dahil marami pa akong gustong gawin. Kaya nung sinabi ng doktor na kailangan kong operahan, ay agad-agad akong pumayag. Ang mga magulang ko, naghanap agad sila ng pandagdag sa pondo namin para sa ospital. Ang boyfriend ko po ang laging nagbabantay sa akin. Siya ang umaalalay sa akin at syempre, siya ang nag-aalaga sa akin sa ospital. Siya rin ang nagpa-process ng mga bags of blood na kailangan ko. Yung mga friends ko naman, Mama Mia, dahil marami din akong friends, ay sila naman ang nag-donate ng mga blood para sa akin. Sila ang nagpapakonsulta kung match ba ang kaning blood type sa akin at nagbibigay agad sila ng dugo. The operation took almost 6 hours, Mama Mia.
At sa 6 hours na yon ay nag-aantay lang talaga ang butihin kong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Ken. Nag-aantay lang siya sa may hallway ng operating room. Mama Mia, nung malapit na raw matapos ang operation ko, ay pinatawag ng OB-GYN at surgeon ko o oncologist ko ang boyfriend ko. Pinakita niya sa akin ang tinanggal mula sa akin. Yun ay walang iba kundi ang reproductive system ko, Mama Mia. Name it. Tinanggal yon. Ovaries, fallopian tubes, cervix, uterus, endometrium. Lahat ng yon, Mama Mia, ay tinanggal. Pagkatapos sinabihan din ng doktor ko ang boyfriend ko, Mama Mia, na nasa stage 3C na raw ang cancer ko. Yung liver ko raw, Mama Mia, yung kidney ko, pati na rin yung mga bituka ko ay naaapektuhan na ng paunti-unti. Ewan ko ba, Mama Mia? Ewan ko kung yung mga sakit na nararamdaman ko noon sa katawan ko na akala ko body pain lang, akala ko ay muscle spasm lang, ay yun na ang mga sintomas nung sakit ko na yun. Oo, meron naman kaming mga yearly na pagpapacheck up dahil required yun para sa aming medical benefits o sa aming medical card, ay hindi naman yun nakita ng mga doktor dati. Ngayon lang. At nung makita nga at madiskubre agad-agad na stage 3C ang cancer na meron ako. And because tinanggal na nga ang lahat ng reproductive system ko, Mama Mia, that would also mean na dadanas ako ng early menopausal and hindi na ako capable na magkaroon pa ng anak. Hindi na ako capable na magbuntis pa. Mama Mia, sabi ng boyfriend ko, grabe raw ang naging iyak niya nung sinabi yun lahat sa kanya ng doktor. Pero pinakalma niya raw ang sarili niya. As what he told me, kailangan niya raw magpakatatag para sa akin, para meron akong masasandalan, para meron akong pagkukunan ng lakas ng loob. Paglabas ko sa operating room, Mama Mia, ay agad niya akong niyakap. Niyakap niya ako ng pagkahigpit-higpit. English pa ako ng English noon sa kanya. Epekto raw siguro yun ng anesthesia na nilagay sa akin. Napakalalim daw ng mga English words ko na kung minsan ay natatawa na lang daw siya. Mama Mia, ang akala ko noon na pagkatapos ng operasyon na yun ay ayos na ang lahat, na magaling na ako at babalik na agad ako sa trabaho, na makakapag-work na ulit ako at balik na ulit ako sa dati kong routine. Balik na ulit ako sa paghahanap ng pera, pag-iipon at syempre pagpe-prepare para sa aking kinabukasan. A day after my operation, ay kinausap ako ng parents ko at syempre pati na rin ng doktor ko, ng surgeon ko at ng oncologist ko. Mama Mia, in-explain niya lahat at describe niya lahat sa akin ang aking medical case. Pero bago ang lahat ng yon, ay sa labas muna sila nag-usap ng mga magulang ko. Sa labas, Mama Mia, dahil ang gusto nila ay sila muna ang mag-usap. Syempre, hindi ko narinig nung una ang mga pinag-usapan nila. Hindi ko narinig nung una until I decided na basahin ko ang aking own medical abstract. Mama Mia, hindi naman ako bobo. O hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero nakakaintindi naman ako ng mga ganon. Nursing din kasi ang kinuha kong kurso bago ako napatigil dahil kunulang kami sa pondo. Mama Mia, dun ko na nga nakita at dun ko na nalaman na endometrial cancer stage 3 na palang sakit ko. Nag-uunahang tumulo na ang mga luha sa mga mata ko. Cancer? Cancer. Nakakakilabot pakinggan. Nakakakilabot banggitin ang sakit na yon. Kung ikaw nga na nakikinig at narinig mo lang ang salitang yon ay nangingilabot na, paano pa kaya kung ikaw mismo ang meron nito? Paano kaya kung ikaw mismo yung pasyente? Umiiyak ako
Nung makita nila akong umiiyak pagkapasok nila at nakita nilang hawak-hawak ko ang aking medical abstract, ay doon na nila sinabi sa akin ng totoo. They explained everything to me. Na kailangan kong mag-undergo ng napakaraming mga medical procedures para mapagamot ako, para matanggal ang cancer sa katawan ko. Kung hindi man matanggal ay para mapatay ang karamihan sa mga ito. Kailangan kong mag-undergo ng chemotherapy, radiation at brachytherapy. Kung hindi pa kayo nagkakaroon ng cancer o kung wala pa kayong kamag-anak na nagkaroon nito, siguro bago sa inyo ang mga term na ito, lalong-lalo na ang brachytherapy. Nung una, Mama Mia, ay ayoko talagang magpa-chemo. Na-imagine ko pa lang, Mama Mia. Na-imagine ko pa lang na mag-undergo ako doon, ay alam kong masasaktan na ako. Naiisip ko lahat ng mga movies o series na pinapanood ko na may mga sakit na ganon at umundergo ng chemotherapy. Nagsusuka, pagkatapos mapapanot o makakalbo yung bida. Makakalbo dahil matatanggal ang buhok niya bilang side effects ng chemotherapy. Mama Mia, ang naisip ko talaga noon ay ang paborito kong pelikula, ang A Walk to Remember, ang The Vow, The Fault in Our Stars. Lahat ng yun ay paborito ko. Hindi ko akalain na ang mga bida pala doon, ang mga sakit pala nila at ang mga pinagdaanan pala nila ay pagdadaanan ko rin. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ayoko. Ayokong magpa-chemo kasi papangit ako eh. Hindi na nga ako maganda tapos makakalbo pa ako, ano na lang kaya ang magiging itsura ko? Pero kinumbinsi ako ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko at lalong-lalo na ng boyfriend ko. Kailangan ko raw mag-undergo sa mga treatments na yon para tuluyan na akong gumaling. Isa pa, babalik naman ang buhok mo, mahal. Babalik naman ang maganda mong buhok pagkatapos ng iyong therapy. Mama Mia, umiiyak pa ako noon, halos gabi-gabi. Lagi akong sinasabihan ng doktor na magpakatatag ako, na wag daw akong magpakalugmok dahil mas lalo lang daw manghihina ang immune system ko. Mas lalo pa akong nasaktan at mas lalo pang nabugbog sa kalungkutan ng katawan ko nung natagalan ang pagsisimula ng aking chemotherapy. Kasi nga, Mama Mia, na-infect po ang tahi ng operation ko. 3 weeks bago pa ito naging okay. Bago pa naghilo mang sugat ko at ang infection ko. Pero Mama Mia, dahil nga na-infect ako at dahil nga natagalan ang pagsisimula ko ng chemotherapy, ay umakyat na sa stage 4 ang cancer ko. Ganun kabilis, Mama Mia. Ganun kabilis umatake ang cancer. Ganun siya katraidor. On my second chemotherapy, dun na nagsimulang manlagas ang mga buhok ko. Grabe ang iyak ko nun. Pakiramdam ko ay halos isang balde ang iniyak kong luha sa mga panahon na yon. Sing dami ng mga buhok na natanggal sa ulo ko, ang luhang pumatak sa mga mata ko sa bawat minuto. Sayang na sayang ako noon sa buhok ko, Mama Mia. Kulot na maganda, makapal ang buhok ko. Maganda ang pagkakakulot nito, kaya marami po talagang naiinggit noon sa aking buhok. Yun ang isa sa mga assets ko, Mama Mia, ang buhok ko. Pero ngayon, kailangan kong i-give up yun kung gusto kong gumaling. Kung gusto kong magkaroon ng tsansa na gumaling. Oo, Mama Mia, tsansa lang. Tsansa lang kasi wala namang kasiguraduhan na gagaling ang isang pasyente, lalo na kung cancer ang sakit niya. Traidor kasi ang cancer at depende pa ito sa cancer cells na meron ka sa katawan mo. May mga cancer cells na hindi ganun kabilis dumami. Pero meron namang yung mabilis kumalat. Mama Mia, ang dami ko pong na-experience while nag-undergo ako ng mga treatment ko.
Ang dami-dami kong nakilalang mga cancer patients like me. Yung pagsusuka, Mama Mia, yung panghihina ng katawan mo, yung bigla-bigla ka na lang nilalagnat, bigla-bigla na nga lang nangangati ang buo mong katawan, tapos nahihilo ka pa. Hindi ka halos makatayo ng matagal dahil mabilis kang mahilo. Idagdag mo pa na nanlalagas ang mga buhok mo. Lahat ng yun na experience ko, Mama Mia. Noon, nung makikita ko ang TV, ang mga palabas na ganun ka-OA ang pagsusuka nila, iniisip ko pa na grabe naman na exaggeration yon. Pero nung naranasan ko yun, Mama Mia, wala pa pala yung mga nakikita natin sa pelikula at mga telebisyon. Hindi pa pala exaggeration yun. Hindi pa pala yun. Dahil kapag may cancer ka, kailangan na kailangan ng sustansya ang katawan mo, pero ayaw mo namang kumain dahil naisusuka mo lang. Pati pagnguya ng pagkain mo, Mama Mia, ay nahihirapan ka. Hanggang sa naisip ko na i-public ang mga pinagdaanan ko. Kasi nga mahilig naman talaga akong magsulat. Kaya nag-post ako sa social media account ko, Mama Mia. Nag-post ako sa Facebook account ko. Profile ko pa ang picture ko na kalbo na ako. Lahat ng mga pinagdaanan ko, ginawa kong parang diary ang Facebook at dun ko isinulat lahat ng pinagdaanan ko sa sakit ko. I also wrote blogs and posts about my ailment, and syempre, para na rin ma-enlighten ang karamihan. Kung hindi man lahat, alam kong meron akong matutulungan. Alam kong merong mga taong hindi nakakaintindi sa sakit na ito na mabigyan man lang kahit na konting glimpse kung ano po ang mga pinagdadaanan ng mga cancer patients like me. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi lang po emotionally at mentally draining ang sakit na ito. Lalong-lalo na financially draining din. Physically exhausting, emotionally juggling, spiritually challenging ang sakit na ito. I came to the point, Mama Mia, na kahit anong laki ng paniniwala at pagtitiwala ako sa Diyos, kahit anong laki ng pananampalataya ako sa Kanya, ay naitanong ko pa rin sa Kanya kung bakit ako. Bakit naman ako? Marami namang mga masasamang tao. Marami namang mga taong deserve ang parusahan dahil sa krimen at mga karumal-dumal na bagay na kanilang ginagawa sa kanilang buhay. Pero alam kong wala akong karapatan. Wala akong karapatang questionin ang kagustuhan ng Diyos. Questionin ang kanyang mga desisyon at questionin ang kanyang mga inilaan sa bawat isa sa atin. Matapos ang isang linggong pagko-question ko sa kanya, ay humingi rin ako ng tawad, Mama Mia. Humingi rin ako ng tawad dahil alam kong nasaktan ko rin siya. Naniniwala pa rin ako na lahat ng plano ng Diyos ay mas magaganda pa rin sa ating mga plano. At binalikan ko ang naging buhay ko, Mama Mia, simula pagkabata ko. Binalikan ko lahat ng mga pinagdaanan ko. Hindi nga ako nagkamali. Napakabuti ng Diyos sa akin. Napakabait niya sa buhay ko. May mga taong ibinibigay siya para bigyan ako ng inspirasyon. May mga taong inilalaan siya para ipagpatuloy ko ang paglaban sa buhay ko. Oo, Mama Mia, marami siyang ibinigay na mga pagsubok. Marami siyang mga problemang hinayaan na dumating sa ating buhay. Pero kung tutuusin, lahat ng mga problemang yun, siya rin naman ang nagbibigay ng solusyon. Siya rin naman ang nagbibigay ng ways kung papaano natin malagpasan ang mga pagsubok na yun. Mama Mia, mula nga po nung pinablik ko ang mga pinagdaanan ko, ay marami po ang nag-message sa akin. Mga dati kong kaibigan, dati kong kaklase, pati na rin yung mga taong hindi ko kakilala ay nagbibigay sa akin ng pampalakas na mga mensahe. Meron ding mga taong nagbibigay ng mga monetary donations, Mama Mia, kahit hindi ko hinihingi.
May mga tao ding dumadating sa bahay namin at nagbibigay sa akin ng prayer over or pray over. Marami ang nagdadasal para sa akin. Hindi ako nagkamali at hindi ako nagsisi na pinublik ko ang mga pinagdaanan ko. Kasi Mama Mia, yun po ang naging daan para ma-open ang isipan ng iba. At yun din po ang naging daan para dumami ang mga naging prayer warriors ko. In return, Mama Mia, dahil alam kong marami ang tumulong sa akin, ay tumutulong din ako sa aking mga fellow cancer warriors in my own little ways, of course. Isinishare ko sa kanila kung anumang mga mumunting kaalaman meron ako sa sakit namin. And whenever I feel alone, whenever I feel neglected, and syempre, kung nalulungkot ako, Mama Mia, lagi po akong kumakapit sa Panginoon. Lagi po akong nagdadasal sa Kanya na sana bigyan pa niya ako ng tapang. Bigyan pa niya ako ng tatag ng loob para labanan ang sakit ko. Para lumaban hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Para sa mga mahal ko sa buhay. And most especially, para sa mga katulad ko na yung iba ay nawawalan na ng pag-asang lumaban. Na yung iba ay nawawalan na ng pag-asang makipagsapalaran pa sa sakit na meron sila. Hanggang sa umabot na nga ako sa aking huling session sa chemotherapy, Mama Mia. Nung mga panahon na yun ay payat na talaga ako, pero pinipilit ko pa rin lumaban. Pinipilit ko pa rin kumain kahit pagod na pagod ang katawan ko, kahit ayaw ng sikmura ko. Mama Mia, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dahil kahit sa hirap ng pinagdaanan ko ay nandyan pa rin ang mga magulang ko, at mga kapatid ko, ang mga relatives at friends ko, at ang boyfriend ko, na lagi akong inaalalayan, lagi akong tinutulungan at hindi ako kailanman pinabayaan. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil minahal nila ako ng totoo. Minahal nila ako hindi lang nung mga panahon na healthy pa ako at kaya ko pang magbalik ng pagmamahal sa kanila. Mas lalo pa nila akong minahal nung mga pagkakataon na wala akong maibabalik na pagmamahal sa kanila. Sinabi ko noon sa sarili ko, napakabuti talaga ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Mama Mia, early of 2019, sa awa ng Diyos ay natapos ko lahat ng mga chemo sessions ko, brachytherapy at radiation. Nung chinek up ako ng doktor ay good news. Oo, Mama Mia. Sa pagkakataon na yon ay cancer-free na ako. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Panginoon. Halos araw akong nagsisimba noon. Pero hindi pa rin natatapos doon ang laban. 3 buwan, Mama Mia, ang kailangan para magpa-check up ulit ako. Kailangan kong magpa-check up every 3 months para siguraduhin na wala na talaga ang cancer sa katawan ko, na hindi na babalik. Kasi yung iba daw, Mama Mia, ay sa ibang organs naman nagkakaroon ng panibagong cancer. Sa awa naman ng Diyos, mag-4 na taon na, Mama Mia. Mag-4 na taon na. Magli-5 taon na. Ngayon, na chine-check up ako ng doktor at patuloy pa rin akong nagiging cancer-free. Isa nga palang magandang balita ang sasabihin ko sa inyo. Kahit pa sa kaalaman na hindi na ako kailanman magkakaroon ng anak, kahit pa sa kaalaman na hindi ko na siya mabibigyan ng kumpletong pamilya, ay inaya pa rin ako ng mahal kong boyfriend na magpakasal taong 2020. Sakto namang pumutok noon ang COVID-19, Mama Mia, kaya hindi kami natuloy. September 2022, dun lang na ituloy ang kasal namin. Inisip ko nga noong nagkaroon ng COVID, ito kaya ay sign ng Diyos para wag akong matuloy sa pagpapakasal ko kay Kevin? O ito kaya ay binigay na pagkakataon ng Diyos para isipin naming mabuti
Kung kaya ba naming panindigan ang aming relasyon sa kabila ng kaalaman na kailanman ay hindi kami magkakaroon ng sarili naming anak. Pero kahit lumipas na ang COVID-19, ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ni Kevin sa akin. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagmamahal. Hindi pa rin nagbabago ang pinaparamdam niya sa akin na wala siyang ibang mamahalin kundi ako. Kaya yun ang naging hudyat ko, Mama Mia. Naging hudyat ko na pagbigyan ang pag-ibig ni Kevin. At nagpakasal nga kami taong 2022. Mama Mia, late of 2023 naman ay may sanggol na dumating sa amin. Anak ng isang malayong kamag-anak ni Kevin. Inasikaso namin para maging legal ang adoption namin dun sa bata. Sa awa naman ng Diyos, wala pang 4 na buwan ay na-legalize agad ang adoption namin dun sa magandang baby girl na yun. At ngayon, Mama Mia, masasabi kong kontento na talaga ako sa buhay ko. Nagbalik trabaho na rin ako. Ang asawa ko naman ay meron ding magandang trabaho. Meron kaming magandang anak. Siyempre, meron kaming magaganda, supportive at mababait na pamilya. Alam ko, Mama Mia, hindi pa natatapos dito ang mga magiging pagsubok sa buhay ko. Alam kong marami pa akong pagsubok na pagdadaanan. Alam kong marami pa ang pwedeng dumating na mga problema. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Kahit gaano pa man kabigat ang problemang yun, kahit nga sing bigat ng terminal cancer na naging sakit ko noon, alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam kong lagi lang siyang nandyan sa tabi ko at inaalalayan ako. At Mama Mia, sa mga panahon ngayon, ay lagi ko na lang ibinibigay sa Diyos ang buhay ko. Siya lang kasi ang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari bukas. Siya lang ang nakakaalam kung magiging okay pa ba ang buhay natin. Pero isa lang po ang maipapayo ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga kababaihan at mga kabataan. Lalong-lalo na dun sa mga magulang na inom lang ng inom ng gamot kapag may sumakit sa kanila. Inom ng gamot na hindi naman piniprescribe ng doktor. Ugaliin sana nating magpa-check up. I urge every single one of you na magpa-check up, lalo na kapag meron kayong dinaramdam sa katawan nyo na umaabot ng 3 araw. O kung nawawala man ay bumabalik din makalipas lang ng ilang araw. Kasi hindi natin alam Hindi natin alam na meron na palang mas malalim na dahilan yung mga sakit na dinaranas natin. Prevention is better than cure, ika nga nila. Mas mapapamahal kayo kung patatagalin nyo ang pagpapacheck up. Kung iniisip nyo na huwag magpa-check up dahil mahal, walang pambayad, mahal magpa-check up sa ospital. Nako, ako na ang nagsasabi sa inyo. Kapag pinatagal nyo pa, ay mas lalong magiging malala. Mas lalong magiging problema. Kung wala namang pera, ay lumapit kayo sa mga pampublikong ospital para libre. O alam ko hindi madali ang lumapit sa mga pampublikong ospital. Kasi kailangan mo pang pumila ng pagkahaba-haba. Bumalik ng bumalik bago ka pa ma-entertain. Pero mas mabuti na yung ganun. At least nag-check up kayo. Pero kung kaya naman at kung meron namang extrang budget, pumunta kayo sa mga pribadong ospital para nang sa ganun ay agad-agad kayong mapagtuunan ng pansin. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng perang iniipon nyo sa pagpapakandakuba nyo sa pagtatrabaho ay mawawala lang na parang bula kapag naningil na ang katawan ninyo. Health is wealth. Paano pa mapapakinabangan ng dami-daming pera na meron ka kung magkakasakit ka naman at kung malalagay naman sa bingit ng kamatayan ng iyong buhay? Unahin mong maging healthy. Kasi kapag healthy ka, mabibigyan mo ng maraming pagmamahal at oras ang mga taong nagmamahal din sa'yo. Mapufulfill mo lahat ng mga ninanais at plano ng Diyos sa'yo. Lastly, Mama Mia,
hihingi sana ako ng pagkakataon sa inyong lahat na sana tulungan niyo ako para matigil na ang stigma. Sana tulungan niyo ako para matigil na ang panja-judge. Siyempre lalong-lalo na yung pangmamaliit ng iba sa mga pasyente just because meron silang sakit. Lalong-lalo na yung mga nakakapandiri at syempre nang judge na mga tingin dun sa mga babaeng kalbo, dun sa mga taong kalbo. Hindi niyo alam, yung ibang nakakalbo ay may sakit palang pinagdadaanan. Ugaliin sana nating wag manghusga. Na sana, instead na manghusga, ay magbigay tayo ng simpatsya at empathy sa ibang tao. Masakit na nga ang pinagdadaanan ng mga katulad kong merong sakit na cancer. Mahirap na nga ang pinagdadaanan naming mga chemotherapy session at kung ano-ano pang mga kailangang gamutan. Tapos dumadagdag pa kayo. Masakit na masakit para sa aming kalooban kahit na wala kayong sinasabi, pero kung tignan nyo naman kami ay para kaming mga kriminal. Para kaming may mga nakakadiring sakit na nakakahawang sakit. Mama Mia, hindi nga pala ako nag-wig nung mga panahon na nagpa-chemotherapy ako. Para po maiparating sa karamihan na normal lang ang mga ganong bagay, lalo na sa mga may sakit na katulad ko. Pero alam nyo ba, Mama Mia, hindi ko rin naiwasan na mabuli nung mga panahon na yon. Mabuli at syempre maharas, lalong-lalo na ng ating mga kabataan. Nakakapanghina dahil parang ignorante silang lahat sa mga pinagdadaanan ng iba. Kung meron mang kabataan na nakikinig ngayon, sana maging considerate kayo sa ibang tao. At kung meron mang mga magulang na nakikinig ngayon, i-educate po sana natin ang ating kabataan. Turuan po sana natin silang maging mga mabubuting tao na wag maging mapanghusga. Alam niyo ba, Mama Mia, nung nabuli ako, pagkatapos po ng ilang araw ay nagsuot na ako ng wig. Kasi nga, nakakasakit sa damdamin na pagsalitaan ka ng kung ano-ano. Pero mas masakit pala nung makita ako nung mga kabataang nambubuli sa akin na bigla nilang sinabing, "Hindi ba kalbo ka? Naku, wig siguro yan no. Wig yan, wig yan." Kantsawa nila habang pinipilit hilahin ang wig na suot-suot ko. Mabuti na lang talaga at nandun nung mga panahon na yon ang mama ko at siya ang umawat sa kanila. Siya ang pumagitna at pinagalitan yung mga bata. Alam niyo ba, kahit alam ko na mga bata lang yon, kahit alam ko na dapat mas maging malaking tao ako, mas mapagpasensya ako dahil mga bata yon, hindi ko pa rin mapigilang makaramdam ng sakit sa damdamin, makaramdam ng panghihina at pangmamaliit sa sarili ko. Sana sa mga magulang o sa mga mas nakakatandang nakikinig ngayon, huwag nating kaligtaan na turuan ng magandang asal ang ating mga kabataan. To my fellow cancer warriors, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pananampalataya. Laban lang ng laban. Hanggat may hininga, hanggat buhay pa, lumaban tayo. Marami na rin ang mga naging cancer survivors. Marami na rin ang nabuhay. Kasi iba na ang panahon ngayon. Iba na ang gamutan ngayon. Meron ng mga gamot na naimbento at meron ng mga pagkakataon na pwede nating mas palawigin pa ang ating mga buhay. At higit sa lahat, huwag tayong makakalimot sa Diyos. As what I have mentioned earlier, His plans will always be better than our plans. Kaya magtiwala lang. Magtiwala, manampalataya. Fight lang. Kaya natin to. Mama Mia, ngayong mga panahon na ito ay may nakakausap na rin akong mga fellow cancer survivors ko. Nag-iisip kami na gumawa ng isang organization o non-government organization na locally based lang sa lugar namin.
specifically made for cancer patients. Sana ipagdasal niyo kami. Sana ipagdasal niyong maisakatuparan namin ang planong ito para magbigay inspirasyon, suporta, moral man o pinansyal sa mga cancer patients. And if ever man na may mga mahal kayo sa buhay o kayo mismo ay cancer patient, sana po magpakatatag kayo. At kung may kakilala kayong cancer patients o may cancer, give them all the love and understanding that you can give. If you can help in kind and in monetary ways, please supportahan niyo po sila. Hindi po madaling magkaroon ng cancer emotionally, pero mas lalo pong nakaka-drain kung walang-wala kayo, kung wala kayong perang pampagamot. Si Lord na po ang bahalang gumanti sa mga kabutihang ibinabahagi niyo sa iba. Mama Mia, para sa akin, totoo po ang kasabihan na love will conquer all. Love will always keep us alive. Hindi lang yung romantic na pagmamahal, kundi yung pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay, ating mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, at lalong-lalong na ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Maraming salamat po, Mama Mia. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong programa at ng iba't ibang kwento ng buhay dahil isa po kayo sa mga nagiging inspirasyon ng mga katulad ko. Hanggang dito na lamang po. Naway ipagpatuloy niyo ang inyong magandang programa. Lubos na gumagalang, Hana. Napaka-inspiring ng naging kwento ng buhay mo, Hana. Maraming salamat sa pag-share ng naging kwento at karanasan mo sa sakit na iyong pinagdaanan. Ako man ay nakaka-relate din sa iyong naging kwento. Hindi dahil sa naging cancer patient ako, kundi dahil ang mama ko ay nagkaroon din ng ganyang klaseng sakit. Yung sa kanya naman ay cervical cancer stage 3B nung madiskubre namin. Late 2022 nung madiskubre namin yung sakit ng mama ko. Nasa November something. Late November or early December yun. Pero tama ka nga, ilang mga buwan bago yun ay parang nasusuka siya na parang tingin namin dati ay normal lang kasi acidic siyang person. May hyperacidity siya, parang ganun. At takot din talagang magpa-check up yung mama ko. Alam niyo naman, yung mga nakakatanda sa atin, hindi talaga sila open doon sa pagpapa-check up, lalo na sa ospital, lalo na sa doktor. Ang kanilang ginagawa ay pumupunta sa mga healing doctor, sa mga ganun, parang sa mga albularyo, ganyan-ganyan, 'di ba? Yun po ang nakasanayan nila. Hindi naman natin sila masisisi dahil hindi naman talaga ganun ka-open ang access ng mga medical services nung kanilang kapanahunan. At karamihan sa kanila takot pa, lalo pa na may mga sinasabi yung iba na kapag pumunta ka ng doktor, mas lalo kang magkakasakit. Kapag ininom mo yung mga gamot na binigay ng doktor, masisira ang kidney mo. Di ba ang dami-daming ganun? Ako din naman ay nabiktima din ng ganun na nagagalit din talaga ako. Kasi nung mga panahon na yon, ayaw na ayaw talaga ng mama kong magpa-check up. Tapos, nung parang suka na siya ng suka, isang gabi yon, parang pinagbintangan pa talaga namin yung niluto kong fruit salad. May gumawa kasi ako ng fruit salad tapos kumain siya. Mataas yung sugar ng mama ko nung mga panahon na yun. Kaya parang sinisipa namin yung salad at sinisipa namin siya kung bakit kumain siya ng marami. Kasi nang sumuka siya ng sumuka, salad yung naisusuka niya. Hanggang sa naging 5 beses na siyang sumuka sa loob ng 2 oras. Kaya isinugod na namin siya dun sa ospital. Nung pagsugod namin, tama nga kami. Mataas na mataas yung kaniyang blood sugar. Pero nung kinabukasan, kapatid ko kasi yung nagbantay dun sa ospital. Tapos pumunta yung doktor. Parang payat na kasi yung mama ko dati. Parang hindi na namin iniisip na may mas malaki at mas malala pa pala siyang sakit. Kasi 'di ba, yung mga diabetic patients ay talaga namang pumapayat, 'di ba ganun? Lalo na kapag nadidiskubre na yung sakit, pumapayat naman talaga. So akala namin normal lang 'yun, pero nung makita siya ng doktor, sabi nung doktor, "Mother, ipapa-ultrasound kita ha kasi parang
Parang hindi na maganda yung pamumutla mo, tapos yung lalim ng mga mata mo. At yun nga, nung pina-ultrasound siya, nalaman namin na may bukol pala siya sa kanyang cervix. Tapos yung bukol ay singlaki na ng ulo ng bata. Ganun na kalaki. As in like, tapos sobrang payat pa ng mama ko na laging iniisip namin noon na parang hindi na niya kakayanin yung mga procedure, parang ganun. So, yung papa ko, yung mga kapatid ko, umiyak na ng umiyak, parang ganyan. Tapos nung nag-usap kami ng doktor, kasi nga ako yung panganay, so ako yung kinausap ng doktor, tinanong ko, Dok, anong pwede nating gawin? Sabi niya, kailangan dumaan sa radiation at chemotherapy at brachytherapy yung mama ko. Tulad din nung kay Hana. Tapos sabi ko, Dok, may kasiguraduhan po ba na gagaling ang mama ko? Sabi niya, wala. Sabi ko, kung hindi namin siya ipapa-undergo dun sa treatment, kasi walang-wala din kami. Hindi naman kami mayaman, ganun. Sabi niya, hindi naman agad-agad na, babawian ng buhay yung cancer patient. Pero dun sa case kasi ng mama ko, yung daluyan ng kanyang ihi ay malapit ng magbara. Ganun, malapit ng magbara. Isa nga po pala sa naging symptoms ng mama ko ay hindi siya nakakadumi ng maayos. Isa po yun sa symptoms niya. So, hindi na makakadaan yung ihi. Kapag ganun, baka masira raw yung kidney niya. So, sabi ko, sige Dok, gawin natin yung mga therapy na ganun. Tapos, hahanap na lang kami ng paraan. So, di ba sabi ko sa inyo, wala kaming kapera-pera. Pero, totoo talaga yung sinabi nila na God will provide. Siya talaga ang gumawa ng paraan. Siyempre, lumapit kami dun sa ibang mga government agencies, sa DSWD sa amin, diba? So, binigyan din kami ng tulong, pero yung DSWD kasi is 10,000 pesos lang. Depende ata sa pero yung pinakamalaki ata is 10,000 pesos. I don't know Hindi ko alam kung yun ang pinakamalaki, pero para sa amin kasi yun eh. Kasi yun lang binigay sa amin Ang dami-dami ng kailangang gawin dun sa mama ko. So, ganun, lumapit kami sa DSWD, tapos lumapit kami sa SSS kasi member yung mama ko, nag-early retirement lang, para naman mabigyan na kahit papaano ng disability. Kasi kung may SSS kayo, meron pong pag cancer patient kasi kayo, considered as differently able person kayo or PWD. Kaya pwede kayong kumuha ng disability pension doon sa SSS. So, yun ang ginawa namin. Tapos, sakto pa noon na parang nagkaroon ng transition yung kampanyang pinagtatrabahuan ko. So, may natanggap akong konti. Yung kapatid ko naman, umutang doon sa kanilang kumpanya. So, ganun. Hanggang sa awa naman ng Diyos, natapos yung ng mama ko, yung medical procedures at mga kailangan medical treatment sa kanya. Hanggang sa dineclare na rin ng doktor na cancer-free na ang mama ko hanggang sa ngayon. So, hindi pa rin tapos ang pakikipaglaban. Tama naman siya, every 3 months, kailangan mo pa talagang magpa-check up. Kasi kung pababayaan mo, hindi mo alam, meron na namang tumubo sa kung saan, 'di ba? So sa lahat po ng mga cancer survivors, saludo po talaga ako sa inyo. Nakita ko po kung paano maghirap ang mga may sakit ng ganon sa katauhan po ng mama ko. At sa lahat po ng mga kamag-anak na merong mga kamag-anak o mahal sa buhay na may cancer, saludo din po ako sa inyo. Sa lahat po ng dumadaan ngayon sa pagsubok ng sakit na nakakamatay na ito, sana po ay tatagan pa natin ang ating mga sarili at ang ating pananampalataya sa Diyos. Maniwala po kayo, hanggat may mission pa kayo sa buhay, hindi pa po matatapos ang buhay niyo. Laban lang ng laban at hayaan niyong gabayan kayo ng Diyos sa bawat paglaban niyo sa mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat, Hana, sa pagtitiwala mo na ibahagi ang naging kwento ng buhay mo dito sa ating programa. Kung nagustuhan mo ito, kung meron kang kilalang may cancer, o kung ikaw mismo may pinagdadaan ng ganong klaseng sakit, please do like and share this video para naman maging inspirasyon sa iba na dumadaan din sa parehong pagsubok. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na sana mag-subscribe na rin kayo nitong ating channel. Subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing meron tayong mga bagong kwento na ibabahagi dito sa channel natin. At maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagtitiwala. Meron nga po pala akong ibang mga social media accounts, Mama Mia CDO,
or Cagayan de Oro, both on TikTok and on Facebook. At syempre, abang-abang nyo po kasi meron tayong bagong ila-launch na uri ng programa kung saan pwede po kayong mag-share via call ng inyong mga problema. Syempre, di ba? Ganon-ganon ang ating mga innovations dito. Tignan muna natin at ihanda muna natin ang lahat ng ating mga kailangan para sa programang iyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga sariling kwento ng buhay, wag po kayong mahihiya at wag mag-atubiling mag-share dito sa ating program. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapagkwento. My name is Mama Mia. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.